Nakabili ka na ba ng mamahaling varietal na buto? Iningatan mo sila ng buong pagmamahal sa loob ng taglamig. Pero pagdating ng tagsibol, wala kang nakita, walang tumubo, puro lang walang laman na seedling tray at matinding pagkadismaya. Pamilyar ba sa iyo iyan? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa 99% na porsyentong pagkakataon, ikaw mismo, sa sarili mong kamay, ang sumisira sa iyong magiging ani nang hindi mo alam? Ngayon, ibubunyag natin ang mga pinakamalaking sikreto at ilalabas ang mga tuso o sneaky na pagkakamali sa pag-iimbak ng buto. Ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, iba na ang tingin mo sa iyong pinakaiingatang kahon ng mga buto. At matututunan mo ang isang paraan para maiimbak ang mga buto hindi lang ng 1 o 2 taon, kundi 10 at 20 anyos pa. Handa ka na bang malaman kung bakit namamatay ang mga buto mo habang iniisip mong inaalagaan mo sila? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo sumisid sa mga detalye, sandali tayong mag-isip. Ano nga ba ang buto? Hindi lang ito basta tuyong piraso. Ito ay isang napakaliit na buhay na organismo na nasa estado ng anabiosis, isang natutulog na embryo ng halaman na may reserbang pagkain para sa unang pagtubo. Sa loob ng libu-libong taon, alam na ng ating mga ninuno ito. Iniimbak nila ang butil sa tuyo at malamig na kamalig. Hindi man nila alam ang biochemistry, pero sa pamamagitan ng karanasan, natuklasan nila ang tamang paraan. Ngayon, malaki na ang pag-unlad ng agham. May mga pandaigdigang seed bank tulad ng Vault sa Svalbard, Spitsbergen, kung saan nakalagay ang mga buto mula sa buong mundo sa ilalim ng permafrost, walang hanggang yelo. Ito ang siguro ng sangkatauhan laban sa anumang sakuna at ang mga prinsipyo na ginagamit nila sa mga super modern na bunker na ito, maaari at dapat nating gamitin sa sarili nating bahay dahil iisa lang ang mga kaaway ng buto, mapag-global bank man yan o nakatago lang sa iyong aparador. At ngayon, kilalanin na natin sila. Kaya, kilalanin na natin ang pangunahing kaaway ng inyong mga buto. Ang pangalan niya, halumigmig o moisture. Siya ang pinakamapandaya at pinakahindi napapansing pumatay. Kahit hindi mo siya maramdaman, dahan-dahan, pero sigurado siyang gumagawa ng kanyang masamang balak. Isipin ninyo, ang buto ay parang isang natutulog na bata. Habang natutulog, halos wala itong ginagastos na enerhiya. Pero anong mangyayari kung paulit-ulit mo siyang gigisingin? Ang halumigmig para sa buto ay ang mismong hudyat ng paggising. Kahit konting taas lang ng humidity sa hangin, nag-uumpisa na agad ang komplikadong biochemical process sa loob ng buto. Inaakala nito na tagsibol na at oras na para tumubo. Nag-a-activate ang mga enzymes, sinisimula ng paghiwa-hiwalay ng nakaimbak na sustansya at naghahanda ng lumaki ang binhi. Pero dahil wala namang tamang kondisyon para tumubo ng tuluyan, nagastos na ng buto ang mahalagang enerhiya nito sa isang false start. Nanghihina ito at kalaunan ay namamatay dahil sa labis na pagkapagod. Para itong paulit-ulit na pag-start at pagpatay ng makina ng kotse. Di magtatagal, mauubos ang karga ng baterya. Ganyan din ang nangyayari. Nauubos ang lakas at buhay ng buto dahil lang sa halumigmig. Pero ang pagkaubos ng enerhiya, kalahati pa lang ng problema yan. Ang halumigmig ay may kasama pang isa at ito ang amag, mold mildew. Ang maliliit na spores ng fungi nasa lahat ng dako, sa hangin, sa mga ibabaw, pati na mismo sa mga buto. Kapag tuyo ang paligid, wala silang epekto at tulog sila. Pero sa sandaling may dumating na moisture, agad silang nagigising. Para sa kanila, ang balat ng buto at ang taglay nitong sustansya ay parang isang perpektong handaan. Ang amag ay lalago,
papasok sa loob, at literal na kakatam sa buto mula sa loob. Madalas, hindi mo ito mapapansin. Sa labas, mukha namang maayos ang buto, pero sa loob, patay na ito. Nagiging durog o abo. Tiyak na nakita mo kung gaano kabilis inamag ang tinapay sa loob ng basang plastik. Ganun din ang nangyayari sa mga buto, pero sa mas maliit na paraan. Kaya tandaan ang una at pinakamahalagang panuntunan, ang pagiging tuyo ay kasing kahulugan ng buhay para sa natutulog na buto. Ang anumang halumigmig ay paanyaya sa kamatayan sa porma ng amag at walang kabuluhang pag-aksaya ng kanilang lakas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang kalaban. Ito ay walang iba kundi ang temperatura. Halos kasing delikado ito ng humidity at madalas silang magkasabwat, parang dalawang kontrabida sa pelikula. Kung ang halumigmig ang siyang nagpapaputok ng gatilyo, ang init naman ang mismong katalista. Ito ang nagpapabilis ng lahat ng proseso ng pagkasira ng maraming ulit. Kahit ang binhi na nasa pinakamalalim na pahinga, humihinga pa rin iyan. Napakabagal, pero humihinga, kumukuha ng oxygen at gumagamit ng sarili nitong internal na reserba. At habang tumataas ang temperatura sa paligid, lalo namang bumibilis ang paghingang ito. Isipin mo ang isang bodega ng pagkain. Kung malamig doon, parang nasa ref, tumatagal ang pagkain ng ilang buwan. Pero paano kung mainit doon, parang nasa sauna? Sa loob lang ng ilang araw, panis na yan. Ganoon din ang nangyayari sa binhi. Kapag inimbak mo ang mga ito sa room temperature, lalo na sa mainit na apartment na malapit sa pinanggagalingan ng init, iyan ang siguradong paraan para tumanda at mamatay sila sa loob lang ng isang season. Para lang silang nag-burnout at ginamit na agad ang lahat ng lakas nila. Nauubos ang kanilang reserba at pagdating ng tagsibol, wala na silang life force at tuluyang nanghihina. Pero ang tuloy-tuloy na init, hindi pa yan ang pinakamatindi. Mas malala pa rito ang pabago-bagong temperatura. Ang biglaang paglipat mula sa init patungo sa lamig at pabalik ay nakakasira sa mga buto. Bakit? Ang sagot ay matatagpuan sa isang simpleng physical phenomenon, ang tinatawag na condensation. Alalahanin kung paano nagpapawis ang bote na kinuha mo sa refrigerator. Ganoon din ang nangyayari sa ating mga buto. Kapag bumababa ang temperatura, lumalamig din ang hangin sa loob ng lalagyan ng buto. Pagkatapos, kapag biglang uminit, manunuot ang moisture mula sa hangin doon sa mga mas malamig na buto. Iyon na mismo ang condensation. Kaya, kahit na nakalagay ang buto mo sa isang selyado o hermetic na garapon, pero nakatayo naman ito sa lugar na pabago-bago ang temperatura. Halimbawa, sa bodega na hindi naiinitan o sa balkonahe, ikaw mismo ang gumagawa ng nakamamatay na halumigmig sa loob. Ito ang pinakamapanganib na sitwasyon. Akala mo, pinoprotektahan mo ang buto. Pero ang totoo, pinagsauna mo lang sila. Ang mga patak na ito ng moisture ang nagpapagana sa pagbulok at maagang pagtubo na siyang tinutukoy natin kanina. Ang matatag at malamig na temperatura, iyon ang susi sa tagumpay. Ang pangatlong kalaban na madalas nating nakakalimutan ay ang liwanag. Sa tingin natin, ang liwanag ay buhay at kailangan ito ng mga halaman para mag-photosynthesis. Totoo, pero ito ay para lamang sa mga mature na halaman. Ngunit para sa butong nasa dormant stage pa, ang liwanag, lalo na ang direktang sikat ng araw, ay isang kaaway. Ang ultraviolet UV radiation na dala ng sikat ng araw ay may mataas na enerhiya na makakasira sa mga komplikadong organic molecules, kasama na ang DNA ng embryo ng buto. Para itong mabagal na radiation na nag-iipon sa paglipas ng panahon na nagdudulot ng mutation o tuluyang ikamamatay ng buto. Bukod pa rito,
Ang liwanag ay pinagmumulan din ng init. Ang isang pakete ng buto na nakalimutan sa maaraw na bintana ay maaaring uminit ng husto. At tulad ng alam natin, ito ay lubhang nagpapabilis ng pagtanda ng buto. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming profesional na packaging ng buto ay gawa sa makapal na foil para hindi makapasok ang liwanag at moisture. Pwede mong itago ang mga buto sa transparent na garapon or plastic, pero sa isang kondisyon lang, kailangan itong mailagay sa isang lugar na ganap na madilim, aparador, drawer, or isang kahon. Anumang lugar na hindi nararating ng sikat ng araw. Tandaan, para sa mga buto, ang dilim ay kaibigan, pero may isa pa tayong kailangang tandaan na hindi siya ganoon ka-obvious, pero napakalaki ng epekto, ang oxygen. Oo, yung gas na mismong hinihingahan natin, gaya ng natalakay na natin, humihinga ang buto, kahit pa napakabagal. At syempre, kailangan ng oxygen para huminga. Ang prosesong ito na tinatawag nating oxidation or oxygenation ay dahan-dahang nag-uubos ng mga nutrients na nakaimbak sa buto. Kaya kapag mas kaunti ang oxygen sa lalagyan, mas babagal ang mga prosesong ito at mas matagal mananatili ang sigla o vitality ng buto. Ito ang dahilan kung bakit sa mga professional seed banks, kadalasang naka-vacuum sealed ang buto o kaya naman ay nakalagay sa mga inert gas tulad ng nitrogen. Sa bahay, mahirap makamit ang full vacuum pero maaari pa rin nating bawasan ang dami ng hangin. Halimbawa, kung nag-iimbak ka ng buto sa garapon, punuin mo ito hanggat maaari para kaunting hangin lang ang matitira. Kung gumagamit ka naman ng ziplock na bag, sikaping idiin o pisilin ang lahat ng hangin palabas bago isara. Hindi man ito ang ultimate solution o solusyon sa lahat, pero isa itong maliit na hakbang para mapahaba ang buhay ng iyong mga buto. Ang paglaban sa oxygen ay maituturing na masterclass na sa pag-iimbak, pero huwag na huwag mo itong babalewalain. Ngayon, dahil alam na natin kung ano ang mga panganib, pag-usapan naman natin kung paano gumawa ng perpektong kondisyon para sa ating mga buto, seeds. May tinatawag tayong Rule of 100 or Harrington's Rule na ipinangalan sa siyentistang nagtuklas nito. Napakasimple lang ng patakarang ito. Idagdag mo lang ang temperatura ng pinag-iimbakan na sinusukat sa degrees Fahrenheit at ang relative humidity or porsyento ng halumigmig, humidity. Kapag ang kabuuan ay mas mababa sa 100 or 100, nasa maayos na kondisyon ang mga buto mo. Halimbawa, ang temperatura sa loob ng refrigerator ay nasa 40 degrees Fahrenheit. Iyon ay halos 4 degrees Celsius. Kung ang humidity sa loob ng selyadong lalagyan ay 30%, magiging 40 plus 30, nakatumbas ng 72. Mas mababa ito sa 100, kaya ang kondisyon ay napakaganda. Paano naman kung ang mga buto ay nakalagay lang sa kwarto na may 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius at 60% humidity? Ang 70 plus 60 ay magiging 130. Ito ay malayong mas mataas sa 100 at mabilis na mawawala ang kakayahan ng buto na tumubo o mag-germinate. Ipinapakita ng patakarang ito na ang mababang temperatura at mababang halumigmig ang dalawang pundasyon, pillars, na nagpapatagal ng buhay ng ating mga buto. Ang layunin mo ay mapalapit hanggat maaari sa mga perpektong numerong ito. Kailangan talagang ihanda ng maayos ang mga buto bago natin ito itabi o iimbak. At ang pinakamahalagang bahagi ng paghahanda ay ang pagpapatuyo. Hindi mo pwedeng basta na lang anihin ang mga buto mula sa tanim at isara agad sa garapon. Ang bagong aning buto ay maraming tubig. Kung ikukulong mo ito, mabubulok lang ito at magkakaroon ng amag sa loob lang ng ilang linggo. Dapat talagang tuyong-tuyo ang mga buto.
Kung bumili ka ng buto sa tindahan, inasikaso na ito ng nag-produce. Pero kung ikaw mismo ang nag-aani ng sarili mong buto, tulad ng sa kamatis, sili o bulaklak, ang pagpapatuyo na ang magiging pangunahin mong responsibilidad. Patuyuin ang mga buto sa isang lugar na mainit, tuyo at mahangin. Pero siguraduhin na nakasilong ito. Huwag na huwag itong ibibilad sa araw o ilalagay sa oven. Ang sobrang init ay pwedeng maluto ang embryo o ang simula ng buhay sa loob ng buto. Ikalat ang buto ng manipis sa papel o tela at hayaan itong matuyo mula sa ilang araw hanggang ilang linggo. Depende sa laki at sa dami ng tubig nito. Paminsan-minsan, haluin mo ito para pantay ang pagkatuyo. Paano ba natin malalaman na tuyong-tuyo na ang mga buto? Wala naman tayong mga espesyal na gamit sa bahay para sukatin ang moisture content. Mayroon tayong ilang simpleng tradisyonal na paraan na pwedeng gamitin. Para sa maliliit at matitigas na buto, tulad ng kamatis o sili, napakaganda ng tinatawag na test sa pagbali or break test. Subukan mong baluktutin ang buto. Kapag bumaluktot lang at hindi nabali, basa pa yan. Pero kapag binali mo at may crunch na tunog habang nabibiyak sa gitna, handa na itong itago. Para naman sa mas malaki at mas marupok na buto, tulad ng kalabasa o pipino, pwede nating gamitin ang sound test. Maglagay ka ng isang dakot ng buto sa isang tuyong garapon na salamin at kalugin. Ang tuyong buto ay maglalabas ng matinis at parang tunog ng kristal na ingay. Samantala, ang basa ay magiging mahina at parang malagkit ang tunog. Isa pang palatandaan, hindi dapat dumidikit ang mga buto sa kamay o sa isa't isa. Kailangan niyang maging buhaghag, parang tuyong buhangin. Huwag kang magmadali. Mas mainam na sobrahin mo ng 1 o 2 araw ang pagpapatuyo kaysa itago mo sila nang hindi patuyo at mawala pa ang buong ani. Ang pagpili ng tamang sisidlan ay kalahati na ng tagumpay. At dito, isa sa pinakamagandang option ay ang simpleng garapon na salamin na may mahigpit na takip. Halimbawa, mga garapon mula sa baby food, kape o kaya ay sarsa. Ang salamin ay perpektong material. Hindi nito pinapayagan na makapasok ang anumang halumigmig o hangin. Hindi tulad ng plastic, walang kimikal na inilalabas ang salamin at wala itong amoy. Ngunit ang tanging dehado lang sa garapon na salamin ay ang pagiging malinaw nito. Tandaan natin, kalaban ng mga buto ang liwanag. Kaya dapat nating itago ang mga garapon sa isang lugar na talagang madilim. Sa loob ng kabinet, sa pantry, or sa drawer. O kaya ilagay na lang ito sa isang opaki na supot o balutan ng makapal na papel. Bago gamitin, hugasan ng mabuti ang garapon at ang takip. At ang pinakamahalaga sa lahat, dapat ay perpekto ang pagkatuyo nito. Ang kahit anong patak ng tubig na matira sa loob ay sisira sa lahat ng iyong pagsisikap. Tiyakin mong tuyong-tuyo, 100% ang garapon bago mo tuluyang ilagay ang iyong mga buto na ginto ang halaga. Kung gusto mong maging professional sa pag-iimbak, ang dapat mong gamitin ay ang mga foil bags o mas kilala bilang mylar bags. Ito yung mga makinang nalalagyan na karaniwang ginagamit sa pagbebenta ng mamahaling mga buto. At may magandang dahilan. Yan, nagbibigay ang materialis na ito ng triple protection. Una, hinding-hindi nito pinapapasok ang liwanag. Pangalawa, hindi ito tinatablan ng moisture o tubig. At pangatlo, selyadong-selyado ito sa hangin para itong matibay at di matinag na kuta para sa mga buto mo. Mabibili mo ang mga bags na ito sa mga online store. Kadalasan, may kasama na itong ziplock kaya napakadali gamitin. Pero, para mas siguradong matibay, lalo na kung balak mong itabi ang buto ng maraming taon, pwede mong isil o selyuan ng itaas na bahagi ng bag
Pagkatapos mong i-ziplock, gamitin mo lang ang ordinaryong plansa at gawin ito sa ibabaw ng tela. Sa ganyang paraan, makukuha mo ang 100% na airtight seal. Huwag mong kalimutang maglagay sa loob ng label na may pangalan ng variety at petsa kung kailan ito inani bago mo tuluyang isara ang bag. Sa ganitong klase ng lalagyan, ang pakiramdam ng mga buto mo ay parang nasa sarili nilang pribadong bunker. Ngayon, sirain na natin ang isang sikat na maling akala o mito. Maraming hardinero ang nagtatago ng kanilang mga buto sa mga papel na pakete o kaya naman sa mga tela cloth bag. Mukha itong natural at parang nakakahinga or breathable. Pero doon po mismo nagkakaroon ng problema. Ang papel at tela ay sadyang sumisipsip ng moisture or halumigmig mula sa hangin sa paligid. Kung basa ang hangin sa inyong bahay or apartment, magiging basa rin ang laman ng pakete ng buto. Kung tuyo naman ang hangin, matutuyo rin ang mga buto. Ibig sabihin, palaging nagbabago ang moisture level na lubhang masama para sa ikabubuhay ng buto. Ang papel na pakete ay okay lang para sa transportation, para sa short term na pag-iimbak, ilang linggo lang, pagkatapos itong tuyuin or kapag nagpapalitan kayo ng buto sa ibang gardener. Ngunit, para sa pangmatagalan or pangtaglamig na pag-iimbak, winter storage, talagang hindi ito maaari. Kapag iniwan mo ang buto sa papel, hinahayaan mo silang walang kalaban-laban sa pangunahing kaaway, ang halumigmig. Para ka na ring nagtangkang sumilong sa tindi ng ulan gamit ang payong na papel. Kung gusto mong tumagal ang buto mo, kalimutan mo na ang papel at tela. Kaya, matapos nating patuyuin ang mga buto at naibalot na sa airtight na lalagyan, saan naman natin ito itatago? Ang perpektong lugar na halos lahat ng bahay ay meron ay ang refrigerator or ref. Ang normal na cooling chamber nito ay nagpapanatili ng stable na temperatura na mga 4 hanggang 5 degrees Celsius. Napakaganda nitong kondisyon dahil pinababagal nito ang proseso ng paghinga at pagtanda ng mga buto ng ilang ulit kumpara sa temperatura ng kwarto. Pero may isang mahalagang paalala, huwag mong ilalagay ang mga buto sa pinto ng ama ref. Tuwing bubuksan mo kasi ang ref, dito sa pinto nagaganap ang pinakamalaking pagbabago sa temperatura at halumigmig. Ang pinakamainam na lugar ay sa likod na bahagi ng pangunahing compartment, sa vegetable drawer o sa isa sa mga istante para masigurong protektado ang mga buto mula sa aksidenteng condensate. Ilagay ang iyong airtight na lalagyan o pakete sa isa pang dagdag na zip bag. Magbibigay ito ng karagdagang proteksyon. Ang ref ay maituturing na personal at madaling gamiting katumbas ng isang profesional na seed storage. Pwede ba tayong mag-imbak ng buto sa freezer? Oo, pwede. At ito ang pinakamainam na paraan para sa napakatagal na pag-iimbak. Sa loob ng 10, 20 o higit pang taon, ang sobrang lamig o minus temperature ay halos tuluyang humihinto sa lahat ng metabolic process sa buto. Dahilan para mapunta ito sa isang malalim na anabiosis. Pero ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Kung hindi, baka masira mo ang lahat ng buto. Ang pinakaimportanteng patakaran para sa pag-freeze ay dapat ay lubos na tuyo ang mga buto. Ang moisture o halumigmig ay hindi dapat lumagpas sa 5 hanggang 6%. Kung may matitirang labis na tubig sa loob ng buto, sa oras na magyelo ito, magiging matitigas na kristal ng yelo ang tubig. Puputukin nito ang mga selula ng embryo mula sa loob. Parang nag-freeze ka ng bote ng tubig. Puputok ito. Kaya, ang maaari lang i-freeze ay ang mga butong napakatuyo na. At ang pangalawang
patakaran, isang beses lang pwedeng i-freeze at i-defrost ang mga buto. Ang paulit-ulit na pagyelo at pagtunaw ay papatay sa mga ito. Kaya i-package ang mga buto para sa freezer sa maliliit na porsyon na pang isang taniman lamang para makagawa ng perpektong kondisyon sa loob ng iyong lalagyan o pakete. Kailangan mo ng pang-alis ng moisture o ang tinatawag na desiccants. Ang pinakakilala sa kanila ay ang silica gel. Ito yung mga maliliit na sachet na may lamang mga butil-butil na kadalasang kasama sa mga kahon ng sapatos o electronics. Ang trabaho nila ay sumipsip ng anumang labis na tubig o halumigmig. Ang maganda, pwede mong gamitin ulit ang mga sachet na ito. Ilagay mo lang ang isa o dalawang sachet sa garapon ng iyong mga buto or seeds. Sila ang magsisilbing bantay na sisipsip ng anumang natitirang moisture sa hangin o mismo sa mga buto. Sa katagalan, mapupuno ng moisture ang silica gel at hihinto na ito sa pagtatrabaho. Pero madali lang itong i-recharge or ibalik sa dati. Ang kailangan mo lang gawin ay patuyuin ang mga sachet sa oven sa mababang temperatura, mga 100 hanggang 120 degrees Celsius sa loob ng 1 o 2 oras. Pagkatapos niyan, handa na ulit silang gamitin. Ito ang simple at napaka-epektibong paraan para masigurado na sobrang tuyo ang inyong mga buto at mapahaba pa ang buhay nila. Kung wala kang silica gel na nakahanda, huwag kang mag-alala. Maaari kang gumamit ng natural na pampatuyo na madaling mahanap sa halos lahat ng kusina. Isa sa pinakamahusay na opsyon ay ang ordinaryong bigas. Kilala ito sa mahusay na kakayahan nitong sumipsip ng halumigmig o moisture mula sa hangin. Ganito lang ang gagawin mo. Maglagay ng isang patong ng bigas, mga 1 hanggang 2 sentimetro ang kapal sa ilalim ng garapon. Sa ibabaw ng bigas, lagyan mo ng tissue paper or paper towel para hindi maghalo ang mga binhi mo sa bigas. Pagkatapos, doon mo na ilagay ang mga binhi. Ang bigas ang magsisilbing panangga na sisipsip sa lahat ng labis na moisture. Ang isa pang magandang alternatibo ay ang dry skim milk o pinatuyong gatas na walang taba. Maaari mo itong ilagay sa maliit na bag ng tela o balutin lamang sa ilang patong ng gauze o gasa at ilagay sa loob ng garapon kasama ang mga buto. Ang tanging dehado lang sa paggamit ng natural na pampatuyo ay kailangan mo itong palitan paminsan-minsan, mga 6 na buwan, dahil hindi ito pwedeng i-recharge o gamitin muli, hindi tulad ng silica gel. Pero ito ay napakamura at madaling paraan para protektahan ang iyong mga itinatabing binhi. Parang simple lang, pero isa pala itong napaka-importanting hakbang na madalas nakakaligtaan ng marami. Ito ang tinutukoy nating paglalabel or pagmamarka. Siguraduhin na nilalagyan ninyo ng label ang bawat pakete ng buto. At hindi lang basta kamatis, kundi mas detalyado pa. Halimbawa, kamatis na bull's heart, kulay rosas, inani noong 2023 galing sa pinakamalaking tanim. Bakit ito napakahalaga? Una, paglipas ng 1 taon, posibleng makalimutan mo na kung anong buto talaga ang nasa loob ng lalagyan. Pangalawa, at ito ang pinakaimportante, ang apetsa ng pag-ani ang susi. Iba-iba ang haba ng buhay o shelf life ng buto. Halimbawa, ang buto ng parsnip o sibuyas nawawala na ng buhay o hindi natutubo pagkalipas lang ng 1 o 2 taon. Ang kamatis at sili pwedeng tumagal ng 5 hanggang 7 taon, samantalang ang pipino at kalabasa ay umaabot pa ng 10 taon. Kapag alam mo ang petsa ng pag-ani, malalaman mo agad kung alin ang dapat unahin itanim at kung alin pa ang pwedeng itago muna. Ilagay ang label sa loob ng malinaw na lalagyan o isulat na lang gamit ang marker direkta sa takip o sa mismong pakete.
Ang simpleng gawaing ito ay makakatipid sa iyo ng maraming oras, abala, at lugar sa iyong taniman. Eto na, tagsibol na. Kukunin mo na ang mga pinakaiingatan mong pakete ng buto na itinago mo ng maayos. Pero paano kung ilang taon na ang mga buto? Tutubo pa ba yan? Para hindi masayang ang oras mo, lakas, at lugar sa taniman sa pagtatanim ng buto na alam mong hindi natutubo, mas mainam na magsagawa ng test sa pagtubo or germination test. Napakadali lang nito. Kumuha ka ng 10 buto mula sa batch na gusto mong i-check. Ilagay mo sila sa basang tissue paper or cotton pad. Takpan mo rin ng isa pang basang tissue. Ilagay mo lahat yan sa isang ziplock bag o sa platito na may takip na plastic wrap para hindi mawala ang halumigmig at ilagay ito sa isang mainit na lugar. Check mo araw-araw. Pagkalipas ng ilang araw, depende sa klase ng halaman, dapat may makikita ka ng mga usbong or sprouts. Bilangin mo kung ilan ang tumubo. Kung sa 10 ay siyam ang tumubo, iyon ay 90% o 90% na germination rate at napakagandang resulta na yan. Kung 5 lang, 50% or 50%, pwede pa rin. Pero kailangan mo nang magtanim ng mas siksik. Pero kung isa o dalawa lang ang tumubo o wala talaga, sayang. Ibig sabihin, hindi na mabubuhay ang mga buto na yan at huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa kanila. Pag-usapan natin kung paano gisingin ng tama ang mga buto matapos ang mahabang pag-imbak, lalo na kung galing na ref or freezer. Hindi pwedeng basta mo na lang ilabas ang malamig na lalagyan at agad itong buksan. Isipin mo ang condensate or singaw. Ang lamig ng buto ay mabilis na hahatak ng moisture mula sa mainit na hangin ng silid. Dahil dito, mababasa ang buto at sa kalaunan ay madali itong mabulok. Ito ang tamang proseso na dapat mong sundin. Kunin ang selyado at saradong lalagyan o packet ng buto mula sa reef pass at iwanan mo itong nakasara sa room temperature sa loob ng ilang oras o mas mainam sa loob ng kalahating araw. Sa panahong ito, dahan-dahang iinit ang mga buto sa loob ng lalagyan hanggang sa maging room temperature na ang mga ito. Kapag tuluyan na itong uminit, saka pa lang buksan ang lalagyan. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mapaminsalang temperature shock at pagbuo ng condensate. Napakahalaga ng simpleng hakbang na ito dahil masisiguro nitong malusog ang buto mo sa kritikal na sandali bago itanim. Para itong dahan-dahang paggising sa isang tao mula sa mga anesthesia, hindi yung gigisingin mo sila sa isang biglaang pagtulak. Sa pagtatapos, balikan natin ang larawan ng perpektong taguan ng buto na madali nating magawa sa bahay. Tatawagin natin itong prinsipyo ng 3K: kadiliman, kapahingahan, at katigasan. Una, ang kadiliman. Siguraduhin na walang direktang sikat ng araw ang tatama sa iyong mga buto. Gumamit ng lalagyan na hindi transparent o itago ang mga ito sa loob ng madilim na cabinet. Pangalawa, ang kapahingahan. Ito ay metapora na tumutukoy sa katahimikan sa biokemikal na aspeto. Ibig sabihin, kailangan nating pabagalin ang proseso ng buhay ng buto. Ginagawa natin ito sa tulong ng mababa at stable na temperatura. Ang pinakamainam ay sa loob ng refrigerator. Pangatlo, ang katigasan. Ito ay tungkol sa moisture. Ang mga buto ay dapat na matigas. Ibig sabihin, tuyong-tuyo. Gumamit ng airtight na lalagyan at desiccant para protektahan sila mula sa anumang halumigmig, kadiliman, kapahingahan, at katigasan. Tandaan ang 3 salitang ito at mapapanatili mo ang buhay ng iyong mga buto sa loob ng mahabang-mahabang panahon. Tinitiyak nito na magkakaroon ka ng malaking ani bawat panahon ng pagtatanim. Hindi ito mahirap. Kailangan lang ng tamang pag-unawa at kaunting disiplina. Kaya, mag-summarize na tayo. Nalaman natin
na ang buto ay isang buhay at natutulog na organismo at mayroon itong tatlong pangunahing kaaway, ang halumigmig, init at liwanag. Naintindihan din natin na ang mga paper bag ay hindi maganda para sa matagalang pag-iimbak, samantalang ang isang selyadong garapon na salamin or foil pack na nakalagay sa refrigerator ay halos perpektong kondisyon. Pero ang pinakanakakamangha at talagang nagpapakita ng potensyal ng tamang pag-iimbak ay ang mga kwento tungkol sa mga buto na natagpuan ng mga arkeologo. Halimbawa, ang mga buto ng date palm na natagpuan sa Masada Fortress sa Israel ay nanatili sa isang tuyo at madilim na lugar sa loob ng halos 2,000 taon at nagawa pa itong patubuin ng mga siyentipiko. Imaginin ninyo, 2,000 taon ng pagtulog. Nagpapatunay ito na kung nasa tamang kondisyon, halos hindi nauubos ang sigla or life force ng isang buto. At ang mga prinsipyong nagpanatili ng buhay ng sinaunang butong iyon ay alam na ninyo ngayon. Armado na kayo ng kaalaman na makakatulong sa inyo na maiwasan ang nakakabwisit na mga pagkakamali at magsaya sa sunod-sunod na pagtubo ng inyong mga halaman bawat taon. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong tip. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa pag-iimbak ng buto noon? Ibahagi ang inyong kwento ng comment section. Magtulungan tayong matuto sa karanasan ng bawat isa